Good day, so karon tudloan timahon sa pag-configure sa both server and client gamit ang virtual machine. So tara, ato nang sugdan. First, click next, then install. So paaboton na nato siya mahuman. So mana ang install. So i-click nato na pangkaduha, tapos next. I-check nato ni siya, next na po, then click install. Tapos mag-add tag new, apply, then okay. Tapos click next. Then paaboton na nato na mahuman ang installation. So mana na bang install? And dara, na ang server. So diri as you can see, but ka na to siya password. And next ta. So nabot nga naman na to siya, ato siyang ilagin. I-open na to ang server manager. So diri open na to ang file explorer na ato ta sa this PC and click na to ang properties. Click change settings. Click change and i-change na to ang computer name to Alexis server. And there is a work group at i-change into IT. Click OK. So dere na change na siya to IT ang work group and nato ang i-click ang OK. Click OK then close. Click restart now. So nag-restarting na siya, pabuton lang nato. Dere login mo balik. So dere open na to ang server manager and i-click na to na yung manage and add roles and features. Click next. Click next. So dere i-click naman na yung active directory domain services, add features. Click DHCP and add features. Continue. Click DNS, add features, continue. Check file server. Check print and document. Click Windows Server Backup. Click Next na permi. Click Install. Paboto ra na to. Close and nato ang i-restart ang server. Na-restart na and ilagin na to balik. So dire makita ninyo nga naay mga warning signs sa taas. So ato ra na siyang tarungon. Click na to na yung add new forest. Sa domain name, ibutan ako akong pangalan. Click next. So dire magbutang tawag password. So click next. So ang domain na kanin masatuwa dong aga na nato ni Og Forest. Next na nato permi hantod sa pwede na siya ma-install. I-click na tong install.
So human na ato nang i-close. Atuwa na pod i-restart balik. Mag-login ta balik. So i-open na to balik ang server manager and i-click na to ning na ay flag nga warning sign. So i-click na pala tong next. Click commit then close. Click tools then ato ta sa Active Directory user and computers. I-click na to atong domain then click user. I-copy na to tapos put nga tog name na admin. Magbutang ta og password. I-click na to ang password never expires. Next, then finish. So, guess na pala to na pang i-copy. So, same process na siya ganina. Click next and finish. So, after na, i-restart na sad ng to ang server. So, dire, man na siya restart. I-click na to ng other user. Then, ilagin na to ang admin. So, dire, ato na i-right click din. I-click na to ng Open Network and Sharing Center. Click Ethernet and Properties. I-click niyo na siya din. Ato ka sa properties niya. So, dire sa IP address, ibutan na to 192.168.0.50. So, ano yung sundon lang ni siya. Click OK, then close and ato ta sa server manager balik. So, dire click na ta si tools, then pangitaw na to si DNS. Click tools, then i-right click na to ni si reverse lookup zones. Click new zone. Next na dire permi, password lang ako. So, network ID, but nga na to 192.168 og 0. Next lang, andun sa mag-finish. So, dire right click, then click new pointer. Click browse, then i-select ang name na to. Balik ta sa tools, then click DHCP. I-down na to na din. Ito ang i-right click si IPv4, then i-click na to new scope. Click next, then ito lang siya set upan. So, dari humana na, i-click na tong next, then finish. So, dari atong i-click ang scope, then ato ta sa address. So, dari atong i-click ang next, then atong i-install. So, ato na ba siyang paabuton, mahuman. So, dari atong pinduton ang I don't have a product key. Dari, piliun na to ang Windows 10 Pro. Dari, kay accept and mag-next na ta. Click na pala ta si custom install. Click new and then mag-apply na punta. Click OK then paabuto na to para mag-next. Click next then lato na to na mahuman ang installation. So as you can see na natay client and server. I-check na to ang IP ni client para sure.
So karon atong lihokon si client, i-open tong File Explorer. Right-click this PC. Open Properties. Scroll down, ipangita atong rename this PC. Then i-click Change and atong ilista ng computer name. Ilista na to ang work group, i-change na to into IT. Click OK, then paabutan na to. Done, click OK. So, ato na siyang i-close and atong i-restart. So, manana. So, ato na siyang i-login. So, input password. So, there sa server, ato siyang i-refresh kung nag-work ba jud. As you can see, makita gyapon ang IP ni client. So, dire atong i-open ang CMD. Open po na itong CMD ni client. So, dire ato na siyang i-right click, then i-click na ito yung open network, and pangitaw na ito itong change adapter option. I-check na itong anong na internet. So, ato siyang i-click, then dito sa internet, i-enable na to siya. So, balik ta sa CMD atong i-check ang IP. Ping 192.168.0.50. Ato ang i-check kung mo ping ba siya. Ara na yata siya ping sa server. So, karon si server na po itong i-try. I-ping na po na to si client. Ara na gawas ang ping ni client. So, direct kay client, mag-open ta og firewall. Click na tong advanced settings. Click yes. So, ato na siyang i-right click din. I-click na tong new rule. Select custom. Click next. Protocol type, choose ICMPv4. Click customize din, pili ang echo request. Click OK. Next na perme, hantod sa maabot dito sa name. So, dere, ibutan lang ako ang pangalan. Click finish. So, dere, makita na akong pangalan sa taas. Mag-ping na punta balik kay server. Atong i-enter kung makita ba. Para na gawas ang kani client. So, maulan to yung atol na pag-client og server. Sa nakita na to, gitest na to ang ilaha mga IP address, and nakita na to na success na to ang pag-connect sa ilaha. And maulan to. Unta na may nakatunan sa short video na ako nabuhat.